magsasakang ayaw ng magtanim at mga mangisdang hindi na pumapalaot dahil lugi sa gastos. Ayon po yan sa ilang grupo. At tiniyak naman ng ilang miyembro ng gabinete na sapat ang supply ng ilang pangunahing bilihin sa bansa. Saksi, si Mark Salazar. Sa gitna ng giyera sa Middle East, pinawi ng mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga agam-agam tungkol sa supply ng ilang pangunahing produkto. No need to panic, no need to hoard, and no need to profiteer. We have enough supply for food. Ang chicken natin, medyo maganda supply. Kaya binanggit ko kanina, medyo may overproduction. Egg is also stable. Pork ang may chance tumaas ng konti. Isda, season din ng fishing ngayon. Sabi ni Trade Secretary Maria Cristina Roque, nangako ang mga manufacturer ng mahigit 200 basic necessities and prime commodities na hindi magtataas ng presyo ngayong buwan. Mahigpit din daw na ipatutupad ng DTI ang SRP o Suggested Retail Price sa basic commodities. Pero may mga na-monitor na pagmahal ng bilihin ang Agriculture Department mula ng sumiklab ang giyera. Base sa datos na ipinakita nila sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, nanguna sa pagmahal ang carrots na 50% daw ang itinaas ng presyo. Nagmahal din ang pork, kasim at liempo. Pagdating sa supply ng gulay, marami ang ibinabagsak sa La Trinidad Vegetable Trading Post sa Benguet. Pero napakatumal ng bentahan kaya palugi na magpresyo ang ilang magsasaka. Gaya ng 8 pesos kada kilong benta ni Jessie sa Repolyo. Maghihirap ka rin sa paglinis sa garden, edi mas maganda lang na para at least mabili, makain ng mga taong kahit mabili ng mura, ganyan. Mabigat sa kalooban ni Fernan na hindi mabebenta ang Pechay Bagyo na pinaghirapang itanim, alagaan at anihin. Pero kesa masayang ay ipinamigay na lang. Talagang nakakapadurog ng puso kasi sa lahat, kung isipin mo yung sayang, di ba? Pero wala tayong magawa eh. Ganun talaga. Ayon sa Vice Presidente ng Bagsakan Association ng La Trinidad, mababa ang presyo ng gulay ngayon sa pagkakasabay-sabay ng ani ng mga magsasaka. Pero nabawasan ang binibili ng mga parokyano dahil mahal ang langis. Meron, kompleto silang yung dating namimili. Nandyan pa rin. Nandyan pa rin. Pero yung truck nila, yung 10 tonelada, ginawa nilang 5 tonelada lang. Ang bibilhin. The problem nila is logistics talaga. Yung paano ibaba kasi medyo overproduction din sila. We are preparing a package for them for possible fuel assistance, fertilizer assistance, and seed assistance. Meron din tayong mga truck na dineploy na binabayaran ng DA ang fuel. Sabi sa Senate hearing ng ilang grupo ng mga magsasaka, may mga kasama silang ayaw ng magtanim dahil sa mahal ng gasto sa produksyon. Kamatis is 5 pesos per kilo. Wala nang namimitas kasi mas magastos pa kung mamimitas sila, no? Cabbage is 10 pesos. Yung onion, nasa Nueva Ecija tayo last week, Chair. Bumagsak pa rin siya sa 25 white, 35 yung red. So, halos production cost lang niya yung nababawi niya. Magtatanim na lang sila para sa kanilang pagkain. Hindi, dadagdag po yan sa magiging problema natin lahat. Kaya panawagan din namin na palakasin ang lokal na produksyon at huwag tayong umasa sa importasyon. Anila, noong nakaraang taon, umabot sa 60,000 hanggang 90,000 pesos ang gasto sa produksyon. Kaya anong magagawa ng 5,000 pisong ayuda? Para sa amin ay hindi sapat yung 5,000, hindi sapat yung 3,000. Higit lalo hindi sapat yung 2 bags of fertilizer na binabanggit ng DA. Para sa mga magsasaka, kailangan na talaga namin ng direct intervention ng gobyerno sa pamamagitan ng 50,000 pesos support subsidy sa bawat magsasaka. At sa 3 million magsasaka, kailangan yan ng 150 billion. Malaking problema kung tumigil magtanim ang mga magsasaka dahil base sa pag-aaral ng DA, posibleng bumaba ng 20 hanggang 50% ang produksyon ng bigas dahil sa pagmahal ng pataba. 10 million metric tons would be a decrease in how much percent? Well, the initial projection
what we say the minimum or the best case scenario is 20% reduction. That's the best case scenario. It can even go up to 50% decline in productivity because, you see, pag wala hong fertilizer, walang magagawa yung farmer. Hindi rin daw solusyon ng importasyon dahil naghihigpit din ng ibang bansa kapag may problema. Itinutulak ngayon ng ilang senador na gumawa ng supplemental budget para pandagdag ayuda sa mga apektadong sektor. Sabi kasi ng DA, may pondo sila pero kulang na kulang ito, maski para lang sa pataba. Apila ni Senador Bam Aquino gamitin ang 200 billion pesos na ayuda fund sa 2026 national budget para sa fuel subsidy. Sabi ng committee chairman na si Senador Kiko Pangilinan, kung kulang ang pondo, pwede naman silang humingi sa Kongreso. Sabi rin ng Sinag na sa 50% ng marginal fishers o maliliit na mangingisda sa Cavite, Bataan, Zambales at Pangasinan ang tumigil na sa pagpalaot kasunod ng mega oil price hike nitong Martes. We don't see them sa palengke because may mga catch pa yung commercial. Yung marginal fishers, doon sa nakakapalaot pa, ang nakukuha nila is between 5 to 10 kilos na lang kasi they cannot go far. Kung kailangan nabigyan ng pera, through the intervention ng Senate at ng Congress, mabigyan kaagad yung talagang hindi na nakakapalaot. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi